Tama ba yon na yung mga politiko o personalidad ng mga Pilipino na pupunta ng abroad para siraan ang Pilipinas, siraan ang Pangulo, lalo na yung mga elected official ng ating bansa, na tayo mga Pilipino ang magpapasweldo sa kanila, pero ang kailang galaw ay paninira sa Pilipinas. Kaya ko po binabanggit ito, yung pong ilan mga senador-elect tulad ni Marcoleta at Amy Marcos, Vice Mayor-elect Baste, Duterte, at iba pang politiko ay nasa Netherlands. Dahil nagpunta sila doon para lang batikusin ang gobyerno sa harap ng mga rally ng mga Pilipino. Kung ang punta nila doon ay para makita ng personal si Duterte sa kulungan, hindi naman ho nangyayari. Dahil alam ba ninyo, ultimong si Senador Aimee hindi pinapasok ng mga security doon sa kulungan ni Duterte. Ang allowed lang na pumasok sa kulungan ni Duterte at pinapayagan ng ICC ay yung kanyang abogado at saka yung kanyang pamilya, tulad ng pangalawang pangulo at saka yung asawa. Pero yung mga politiko na nagpupuntahan doon, natalo man o nanalo sa nakaraang eleksyon, hanggang rally lang, hanggang labas lang. Nagtsatsaga sila ng kailang kinakausap ay yung picture ni Duterte. Pero hindi lang yon. Kung hindi yun kanilang pagsasalita na binabati ko sa ating pamahalaan, pwedeng sigurong maituring natin only in the Philippines or sa mga Pilipino lang nangyayari. Kasi ang mayamang bansa sa Europe, sa North America, Central America, at maging dito sa atin sa ASEAN, wala namang mga kababayan silang nagpunta na ibang bansa para siraan ang kanilang presidente at kanilang gobyerno. Sa halip kung may mga rally sila ay nagbibigay pa ng suporta at pagrespeto. Pero tayo, yung ibang mga personalidad na Pilipino, nagpunta ng Amerika, punta ng Japan, punta ng Canada para siraan sa mga rally ang ating gobyerno. Ngayon, ang sentro ng kanilang rally at paninira ay sa daig na kasi doon nakakulong ang dating Pangulo. Tama ba yun? Tinatanong ko lang ulit. Kasi sa akin pong personal na observation at pananaw, kung Pilipino ka, dapat magmalasakit ka sa bansa. Ikaw man ay nasa oposisyon o ibang paniniwalang pampolitika, dapat may pagmamahal at malasakit pa rin. Tama ang pagkakamali ng gobyerno kung meron man sa tamang proseso. Pero yung magsalita ka sa harap ng rally at ipakita sa international media na sinisiraan mo ang gobyernong nagpapasweldo sa iyo, sinisiraan mo ang gobyernong dapat mong pagmalasakitan, ugaling Pilipino lang yan. Hindi yan ugali ng international at developing at isang mayayamang bansa. Tayo underdeveloped kaya tayo pinagtatawanan. Tulad ng sinabi ko before sa ating mga video, Pilipino ang sumisira sa Pilipino. Kaya tayo pinagtatawanan sa international community. Pilipino ang sumisira sa ating bansa, sa ating Pangulo, at sa kapwa Pilipino. Yan po. Kaya patuloy tayong hindi nire-respeto ng iba. Yung ating mga Pilipino sa abroad, especially ang overseas Filipino workers, kaya sila nahaharas kasi ang babaw ng tingin ng ibang lahi sa kanila. Hindi ko man nila lahat. Kasi nga alam nila at nababasa nila, napapanood nila na ang mga Pilipino ang nagpapabigat sa problema ng Pilipinas. Yan po yung katotohanan. Alam naman natin na yung iba dyan nagpapasikat lang po sa mga DDS, nagpapasikat kay Digong, 'di ba? Kasi nga po utang na loob system. Yung iba po kaya nanalo dahil nga po sa pagsuporta nila kay Digong. At kaya sila mga hayag na hayag at mga maiingay na mga Duterte supporter para nga naman po iboto sila ng mga supporter ni Digong. Yun lang naman yun eh. Kaya nga ano po dapat hindi pinapapanalo itong mga ganitong tao, dapat hindi binoboto. Kaya lang syempre hindi naman natin mapipilit ang mga Pilipino na huwag iboto yung mga ganitong tao. After na lang iboto, after na lang na manalo, saka natin makikita ang problema. Saka na lang natin ma-experience ng kumbaga yung pagsisisi. Doon na tayo makakaramdam ng pagsisisi. Parang katulad ng nangyari kay Robin Padilla na maraming mga Pilipino ang nagsisi sa pagboto sa kanya kasi nga po kitang-kita naman ang kamangmangan nito sa Senado, sa batas, walang alam sa batas, nakikipagdebate, bukod sa may kodigo na meron pang mga tutor meron pang mga coach, di ba? Kaya
nakakapanghinayang lang ang ipapasahod sa mga ganitong tao na ang pinagsisilbihan nila ay hindi ang mga Pilipino, hindi ang taong bayan, kung hindi si Digong Duterte na nabubulok sa kulungan doon sa Dahig. Kaya ewan ko lang kung anong pakiramdam na bumoto ka ng mga ganitong taong sumusuporta sa kriminal. Tapos pagkatapos na manalo, makikita mo ang pagtutuunan ng pansin ay kapakanan ni Digong, hindi kapakanan ng taong bayan. Katulad ni Amy Marcos, pumunta doon, kinausap si Kaufman, pumunta ng Netherlands. Sabi, pauuwiin daw nila si Digong. Malabo pa po sa tubig kanal. Diyan sa sa ilalim ng drainage ng Maynila. Ang na 'yan, ang balakin na 'yan o ang pangarap na 'yan. Na iuwi si Digong, pauwiin si Digong. Malabong malabo, malayong malayo. Kahit na tingin ko nga kahit si BBM pa makiusap dun sa ICC, malabong pauwiin si Digong. Kaya itong sila Marcoleta, sila Baste, pumunta lang po sa Netherlands para doon mag-ingay kasi dito wala nga sila dito 'di ba? Kaya po napakapangit ng tingin sa atin ng ibang mga nasyon, ibang lahi dahil nga po ang mga Pilipino ay kilala sa talangka mentality, crab mentality. Ano naman yun given naman na yun sa mga OFW. Kapwa mo Pilipino ang sisira sa iyo. So ang ginagawa nitong sila Baste Duterte, nila Amy, para silang mga talangka na hinihila nila pababa ang ating gobyerno. Kaya kahit tayo abusuhin ng ibang dayuhan, parang sanay na sila. Dahil ang iniisip nila, kayo nga nagsisiraan nga kayo Kayo nga hindi nagtutulungan Kayo nga sinisiraan nyo yung gobyerno kayo dayo lang kayo rito. Gusto nyo, ba't kayo pang masusunod? Yan po yung masaklap. Sobra ang politika at demokrasya sa Pilipino. Inabuso ang demokrasya ng mga Pilipino. Dahil sa kanilang interes at kanilang paniniwala. Dapat kasi kung may pagkukulang gobyerno, itama sa tamang pamaraan. Pero yung sirain ang imahe na akala nila sila'y bida, akala nila sila'y gwapo, akala nila sila'y maganda sa kanilang ginagawa. Hindi, lahat tayo masama ang imahe sa international community kapag sinisira nyo ang imahe ng Pilipino. Paalaala lang po yan. Kaya yung mga politiko at personalidad na gumagawa nito, yung inyong mga anak at inyong mga pamilya, ang inyong magiging anak at mga apo, sinisira din ninyo. Dahil pag sinira nyo ang gobyerno, pati pamilya nyo sinisira nyo. Akala ba nyo na kayo bumabanat sa gobyernong ito? Kayo sumisira sa gobyernong ito? Bida kayo? Hindi. Pati asawa at mga anak nyo at mga magulang nyo na walang kinalaman sa inyong pinaggagawa, kasama na inyong sinisiraan. Ganun pong kasama ang dating. Pero ang tanong, kayong mga taga-suporta, followers ng mga grupong ito, tuwan-tuwa rin kayo, nagpapalakpakan pa kayo. Kasama kayo at bahagi kayo na sumisira sa Pilipinas. Bahagi kayo at kasama kayo na sumisira ng imahe sa inyong mga anak, sa inyong pamilya. Kasi kinakatuwa nyo ang mga panlalait, kawalan ng respeto at pagbatikos ng personal sa gobyerno at sa Pangulo ng Bansa. Ganun pong kalalim ang ibig sabihin niyan. Ngayon kung kayo nagbibingi-bingihan, binabaliwala nyo ito, abay bahala kayo. Ako sinasabi ko ito dahil aking obligasyon bilang mamamahayag, bilang political vlogger. Para doon sa mga Pilipinong matitino, matatalino, may pagmamahal at malasakit sa ating bansa. Kailangan nila ito. Pero yung mga saradong isip dahil sa kanilang personal interest. Saradong isip dahil makapili. Yung pamilya nyo ang kawawa. Kasi magugutom yung pamilya nyo, kahiyahaya yung pamilya nyo, hindi po ikararangal ng inyong mga anak at pamilya yung inyong ginagawang pagbatiko sa pamahalaan at sa Pilipinas sa loob at labas ng bansa. Dahil yan ay hindi dapat ginagawa. Ulitin ko, dapat may pagmamahal at malasakit sa bansang ito dahil walang ibang magmamalasakit ng totoo sa Pilipinas kung hindi tayo mga Pilipino. Pero kung bahagi kayo ng naninira, ng lalait, ng huhusga sa ating bansa, kasama kayo sa iba-ibang lahing pinagtatawanan tayo. Kasama kayo sa ibang lahing napakaliit ng tingin sa Pilipino. Kasali kayo sa ibang lahing mababaw ang respeto sa Pilipinas at mga Pilipino dahil sa inyo. Pero ako, ang aking mga followers, subscribers, at mga viewers na mga professional
matitino, may pagmamahal. Hindi kami kasama dyan. Paninindigan ko at paninindigan namin ang tama. Kung anong tama, ang dapat umiral. Kung merong mali, dapat i-correct sa tamang pamamaraan. Hindi sa paninira, hindi sa panlalait, at hindi ho dahil sa makasariling galaw. Diba? Please like and share, subscribe and follow kung hindi pa sa aking mga channel. This time, ito, MA Pinoy TV, at dun sa kabila, Mike Abe Opinions. Pati po dun sa ating lahat ng uri ng communication para sa larangan ng paghahatid ng tamang impormasyon. Ako nga po, kaya po ako sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa ating pamahalaan, kasi po, napagtanto ko kapag bumagsak ang gobyerno na ito, ang pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos, magkaroon ng mga kaguluhan, sino ba mahihirapan? Ako lang ba? Hindi. Damay kahit ang aking mga anak. Damay ang aking pamilya. Di ba? Nagrereklamo nga tayo sa mga, yung ang iba natin mga kababayan, reklamo ng reklamo sa mahal ng bilihin, mahal ng kuryente, mahal ng mga gasolina, di ba? Mahal ng bigas. Tapos, ang gusto pa nila, lumabas na ang mga tao sa EDSA. Magkaisa na daw at lumabas na sa EDSA. Aba, hindi nila alam, mas lalong mamahal ang mga bilihin kapag nagkaroon ng kaguluhan. Kaya hindi natin alam kung ano po ang mga pinaghuhugutan nitong mga taong ito. Hindi lang ito basta sila'y Duterte. Tingin ko mayroon pang mas malalim na dahilan. Maaring baka sila'y nakikinabang kay Duterte, malaki ang kanilang pakinabang, malaki ang kanilang kinikita, malaki ang kanilang nakikickback kay Digong. Noong ito ang mga nasa pwesto. Kaya ngayon, ang gusto nila, sila ulit ang nasa kapangyarihan. Nakita natin si Harry Roque kung gaano kasidhi ang kanyang panalangin na ang Pangulong Bongbong Marcos ay mag-fail at bumagsak ang gobyerno. Kasi nga po, nasilip na, nakita na, may mga ebidensya, may mga magpapatotoo na itong si Harry Roque ay meron pong kinalaman sa Pogo, merong connection sa Pogo, at tingin ko ay malaking malaki po ang kinita nito sa mga pogot, sa mga tsekwa. Kasi nga po, di ba? Ganun na lang kasidhi ang kanyang mga salita laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kaya po sana etong nakarang eleksyon 2025, huwag nang mangyari sa 2028. Huwag natin nang paupuin ang mga walang kwenta at ang mga pinagsisilbihan lamang ay ang mga kriminal. Katulad ni Sara Duterte, awang-awa kay Harry Roque. Ba't ka maawa dyan? Kriminal yan. Wanted. Maawa ka. Diba? Kaya sabi ko, grabe talaga tong mga Duterte na to. Di bali nang gumawa ng masama ang kanilang mga kaalyado, basta ang kanilang ipapalabas o paparating na naratibo sa mga Pilipino ay basta kay Duterte, gigipitin ng gobyerno. Buti sana kung panggigipit yung kay Harry Roque. Di ba binigyan nga siya ng pagkakataon na makapagsalita, makasagot sa kanyang mga asunto, pero anong mas pinili niya? Magtago. Mas pinili niyang magtago at mas pinili niya na takbuhan ng mga problema niya dito sa Pilipinas. Di ba? So anong panggigipit doon? Diba? Kaya ewan ko na lang talaga kung saan pupulutin ang ating bansa kapag etong mga ganitong tao ay nakabalik ulit sa gobyerno. Nandyan na yung mga perwisyo, mga obstructionist. Si Marcoleta, si Aimee, si Bato, si Bongo. At yung iba pa nilang mga kaalyado, yan ang mga magiging obstructionist. Hindi po yan hindi po yan yung tinatawag na opposition. Hindi, kasi ang opposition ay meron pong naiisip na ibang paraan, mas episyente at mas magandang paraan para maisakatuparan ang mga plano at maibigay ang serbisyo sa mga Pilipino ng mas mabilis. Meron silang naiisip na ibang paraan na mas makakabuti para sa mga Pilipino. Pero ang mga Duterte, ang grupo ni Sara at ng mga senador na ito na kanilang kaalyado ay obstructionist. Dahil ang gusto nila, mapabagsak si PBBM, hindi sila tutulong, hindi sila magbibigay ng suwestyon para sa mas ikabubuti ng bansa. Kung hindi, ang kanilang iisipin ay kung paano makakabalik sa pwesto at maibabalik sa luklok ang kanilang leader para po
makapaghasik ng lagim dito sa ating bansa. Magkaroon na naman ng mga matitinding gurguran, at makapagsistema na naman sa pinagbabawal na pulburon. Yan po ang kanilang goal. Kaya nako, ewan ko talaga. Nakakatakot po na maging presidente, senador itong mga taong ito. Sayang ang pasahod, si Digong lang ang pinagsisilbihan. So, yun lamang po, maraming salamat kay Sir Mike Abe sa kanya napakagandang video na ating nireaksyonan at salamat po sa lahat ng ating mga tropa pips dyan. Happy Monday po sa inyo. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you, God bless us all. Pilipinas, God first. Salamat po.